Kumakain ka ba ng binatog para sa tuhod mong nangangatog o sa buto mong nautog? Kung hindi ka nakain nito, tapusin mo pa rin yung video para malaman mo yung mga paghihirap na naranasan ko habang niluluto ito. Sa paggawa ng binatog, o malamang kailangan ng puting mais. Paano mo tatawaging binatog yun kung di ka gagamit ng mais? May mga nabibili naman na nakapack na puting mais. Pero syempre, dahil nga sa nasa province ako, para saan pa itong mga pananim naming puting mais kung bibili pa ako, diba? Fresh na fresh from the farm. Ikaw, saan galing ang mais mo? Sa merkado? Charot. Actually, nagtutortor na lang yung ginagawa ko dyan. Naghahanap ko may mga natira pa kasi ito na talaga yung pinakahuling bunga ng puting mais namin. Paubos na talaga kasi nung kasagsagan nito halos araw-araw naglalaga kami. Lagi naming merienda tuwing hapon hanggang gabi. Kaya ang bilis maubos talaga kahit di namin binibenta. Higit sa 10 din yung mga natortor kong bunga dyan. Hindi na masama, pwede na to. Tara na, uwi na tayo. Basta nakauwi na pala ako. Ano yun? What happened, Vella? Why are you crying again? Mali pala yung focus ng camera, Diyos ko. Ibibilad ko pa kasi ito sa may bubungan namin para matuyo siya bago natin gawing binatog. Parang pangit yung acting ko habang nasisilaw. Ulitin natin, ha? Natutuhan ko kasi ito na tuwing magbubukas ng bintana, para ba akong nasisilaw na natutunaw ganun? Dahil doon sa napanood kong Anak ng Impacto, na pelikula nila Jelly de Belin at Cherry Pie Pikachu yata. Yun bang nung binuksan nila yung bintana tapos nasinaga ng araw yung tiyanak tas nalusaw siya, diba? Panoorin nyo yun, ang ganda. Andun nga yung kamukha ko daw na si Antonio Aquitania. Dito ko na lang sa bungad binilad, no, para di na ako umakyat sa bubungan. Init-init nagre-rejuve pa naman ako. Binilad ko lang ito ng maghapon hanggang kinabukasan. Kinabukasan ng hapon, pagbukas ko, hindi na ako nasunog sa sikat ng araw kasi nagpahid na ako ng langis. Nagbukas ako ng isang mais, pwede naman na, tuyo na. Kaya babalatan ko na at bubukulin or hihimayin. Ano bang tawag doon, yung buburburin mo yung mga buto niya? Makulimlim rin ngayong araw, kaya wala din silbi na ibilad pa ito. Ewan ko ba, ba't di ko na lang muna binalatan bago ibinilad, para mas mabilis? Hala, yung isa nalaglag. Ay, Diyos ko po, di ko na nahabol. Ano ba yan? Buti na lang inarinig ko yung boses ng kapatid ko sa baba, kaya pinabato ko sa kanya pabalik. Dumulig! Kaso kinapos yung pagbato niya, ayan, gumulong ulit. Masaklap pa, na-stack up doon sa may faraway na edge of glory. So wala akong no choice kundi abutin na lang. Gala, apok agka natatakot. Diba? Di pa ako nagsisimulang magluto buwis-buhay na yung pinagagawa ko dito man. Ngayon, pupulwakin ko na itong mga pinatuyong mais. Naituro ko na sa inyo itong pagbabalat ng mais, kaya kahit di na ako magsalita. Pagkatapos kong pulwakin ay syempre bubukulin ko na or hihimay-himayin. Medyo matagal ang proseso na ito kasi wala tayong makinarya, I'm only using my bare hands. Kaya inabot ako dito ito yung unang araw. Ito naman yung pangalawang araw ng aking pagbubukol. Sa pangatlong araw naman na ito, gumamit na ako ng bilao kasi binibilad ko pa rin siya. Medyo kulang pa kasi sa pagkakatuyo. And last but not the least, ito na po yung ika-4 na araw ng aking pagbubukol. Diba? Sobrang tagal gawin. Pahinto-hinto man kasi ako tapos nagbo-voice over pa. Siguro nasa 10 minutes a day yung inilaan ko para sa paghihimay ng mga buto ng mais na yan. Ngayon, simulan na natin ang paggawa ng binatog. Una, hinugasan ko muna itong mga pinatuyong mais para matanggal yung mga alikabok, yung mga buhok-buhok or boldot-boldot na sumama habang binabalatan ko ang mga ito. Pagkatapos ay papakuluan ko na sa apog or lime powder. Pero may napanood ako na traditional na paggawa nito. Sa abo talaga nila nilalamas at pinapakuluan. Yung bang mga pinagsunugan ng kahoy ganon. Gusto ko sanang gawin kaso alam nyo naman dito sa social media, madaming malilinis ang budhi na para bang 99.9% na wala silang kabakti-bakterya sa katawan. So ayan, bumili na lang ako ng apog or lime powder sa may New World Diagnostic Center. Charot, karton lang yan, na ginamit nilang pambalot. Nabili ko to sa online shop. Nasa 18 pesos lang ang 1 kilo. Madami na yan, pero dinalawa ko na lang yung bili ko para di man masayang yung effort ng rider. Natsyempohan ko pa naman yung free shipping dito. Alangan 18 lang babayadan ko, diba? Nilamas-lamas ko muna sa apog bago ko tinubigan ng marami kasi pakukuluan ko to ng medyo matagal-tagal. Pero hindi pa ito yung final ng pagpapakulo, ha? Para lang ba mag-take effect yung apog at matanggal yung mga outer layer ba yun o outer coating nung mais
mais. Yung part ng balat niya na matigas ba, ganon. Syempre habang kumukulo, hinahalo ko mayat maya para hindi sumabo tapos hindi magdikit-dikit. Kung napapansin ninyo, medyo nanilaw yung kulay ng mais, diba? Kasi nagkaroon ng chemical reaction. According to those chemical engineers. Nagsibak muna ako ng kahoy kasi matagal-tagal pa yon. Dito ko na kasi sa dalikan namin papakuluan kapag final processing na. Yung bang kapag papalambutin ko na ng bongga. Kasi matagal yun, baka maubos yung gas namin. Sabi daw 2 hours yung pagpapakulo nito sa apog. Kaso di ko na talaga maantay, kaya 1 hour and 40 minutes lang ito, pinatay ko na. Papakuluan ko pa din naman to mamaya bakit ba? Hinugasan ko lang ng maigi hanggang sa tuluyang ma-wash out na yung mga nilagay kong apog. Tapos nung nahugasan ko na, malinis na ba ganon? Parang hindi ako masyadong satisfied ba kung natanggal na ba talaga yung outer coating nung mga mais. Parang may balat pa naman kasi or ganyan talaga. So ayan, nilamas-lamas ko na lang ulit sa apog. Kahit medyo mainit-init pa, sige na dyan, tiisin ko na lang Alam nyo, sabi ng mga matatanda nung bata pa kami, tuwing binibilhan kami ng binatog, kaya daw pala ganun kalambot at sticky. Kasi yung ginagamit daw nilang panghalo or panglamas ay yung putol na paa. Pukol na sa likwanda so pa nagkiwalday binatog. Kwentong barbero lang naman, parang myth ba para sa mga bata, ganun. Habang patuloy yung paglamas ko, napansin ko may mga natatanggal naman na balat na dumidikit-dikit sa palad ko. Di ko nga lang sure kung balat ba to ng mais o ito na yung balat ng mga palad ko ba. Kasi parang humahapdi na rin para kang naglaba na may bleach, ganun. Pagkatapos ay hinugasan ko ulit ng bongga para pakuluan na naman. May napansin na naman ako habang hinuhugasan, parang nag-iba na naman yung kulay, mas naging dark siya ngayon. Nisip ko na lang, baka bumalik pa sa dati yung kulay kapag napakuluan na. Habang pinapakuluan ko ito, ayun, naglighten naman yung kulay. Kaso ang napansin ko lang, parang may balat pa rin yung iba, Ayan, parang gusto ko tuloy sila balatan lahat isa-isa. Or baka ganyan na talaga, Kasi baka pagbalatan ko pa to isa-isa, baka abutin na ako ng 8 years. Alam nyo, dahil sa hindi talaga ako makampante, kahit di naman ako nagpapante, ayan, nilagyan ko ulit ng apog, tapos pinakuluan ko na naman for around 30 minutes siguro ba. Naku-conscious kasi talaga ako dun sa balat, Diyos ko. Ayoko pa naman kumakain ng may balat. Kasi para ka lang din daw kumakain ng calamares, ganun. Ibang klaseng may balat na pala yun. Hinugasan ko na naman to after ko pakuluan for the very last time. Kung saan di ko talaga maiwasang may mga kot-kot-kot-kotin na balat kasi hindi talaga ako satisfied, Hinugasan ko yan ng maigi as in paulit-ulit talaga hanggang sa maging crystal clear na yung wata. Saka ko na itinuon sa dalikan para palambutin na lang bonggang-bongga. Yun bang magbibitak-bitak na, ganun. Tinimplahan ko na rin ng asin, 2 kutsara lang. Nagsimula akong pakuluan to around 5:30 PM. Pagdating ng alas 7 ng gabi, ganyan na yung itsura niya. Halos 2 oras ko nang pinakukuluan pero patay sindi kasi yung apoy. Ito kasing ginamit kong panggatong na puno ng niyog. Ang bilis pala mamatay yung apoy niya. Dinagdagan ko na rin ng tubig kasi hindi pa masyadong bumunaknak. Tapos nag-research ako, pwede rin daw palalagyan ng lye water para mas maging sticky yung ating binatog. Mag-aalas 8 na ng gabi, hindi pa talaga lumalapot, Nakaidlip na nga ako sa kakaantay dyan, Alam nyo, hindi pa ako naliligo nito maghapon, Kaya iniwan ko na lang muna yan nang may konting apoy at baga. Pagkatapos kong maligo, pasado alas 9 na ng gabi, sumuko na ako kasi hindi pa rin masyadong malambot. Bukas ko na lang to itutuloy, Di ko to expect na pati sa paglalaga, aabutin ka pala ng 2 araw. Dito ko na lang pinakuluan sa may gasol kasi mga 1 oras na lang din siguro to, Habang nag-aantay ay iniready ko na itong mga gagamitin kong pang-garnish. Kinayod-kayod na niyog na baog at condensed milk. Kasi nakikita ko sa mga nagtitinda, naglalagay sila ng condensed milk. Isalin ko syempre dito sa bang tawag sa lagayan na yan para mas aesthetic. Parang gusto ko din lagyan ng chocolate syrup para 2 yung option nila na pagpipili ang flavor. Kung plain or yung may chocolate. Napanood ko to dati doon sa nagtitinda ng ice crumble nung high school pa kami. Nilalagyan niya lang pala ng cocoa, koche, piyot, somnida, yung condensed milk para maging isang chocolate syrup. So, ganun yung ginawa ko. Shake ko lang maigi. Tapos tinikman ko, ay, kuha, parang tsokolating. May nakalimutan pa pala ako. Asukal or Nutella granules. Kasi ito yung pampatamis talaga. Yung condensed kasi, pantoppings lang yun. Kaso, kunti na lang laman itong asukal namin. Wala kunti lang talaga yung stock namin ng asukal. 1 sako lang naman. Maitago na nga, panlagay ko pa kasi ito sa kape sa loob ng 1 taon. So, naka-ready na tong lahat, Ikaw naman, ano nang nangyari sa'yo? Hindi ka na natapos-tapos na binatog ka. Konting pakulo pa to, kasi may mga tubig-tubig pa. Hanggang sa tuluyan ko nang ma-achieve
yung ganyang consistency. O, itsura naman ng binatog, diba? Pwede na to. Ang lapot-lapot na kaya, oh. Tapos naaamoy ko na talaga yung amoy ng binatog. Ngayon, titikman ko na. Sinapinan ko lang ng dahon ng saging yung mangkok para mas aesthetic. Dalawa tong sinaserve ko kasi dalawang flavor yung titikman ko. Yung plain at yung may sukulit. Alam nyo, bihira na lang may nagtitinda nito sa panahon ngayon. Wala na ngang nadaan nito sa barangay namin eh. Kaya nakakamiss din talaga yung lasa. Binudburan ko lang yan ng asukal, tsaka niyog, and then yung plain condensed milk, at sa kabila naman yung may chocolate. Ngayon, titikman ko na. Masarap, hindi tabang. Sulit naman yung pagod ko kahit papano. Halos isang linggo kong ginawa ang binatog na to. Dito naman tayo sa may chocolate syrup. Ang ingay naman ng aso, ASMR sana yung pagkain ko nito eh. Wait, teka lang, mas masarap ito, B. Bagong-bago sa panlasa ko. Tapos nung tinikman ko ulit yung plain, ayun, na-overpower na niya yung lasa. Tara na nga, ipamerienda na natin to. Nagdala akong thermos kasi masarap to sa kape. Yung tatay ko naman na nagbitbit ng binatog. Kasi dito na namin sila pag may meriendahin. Sa itaas nitong ginagawang bahay. Para di na sila bumaba pa kasi umuulan. O siya, tama na muna yan. Magmerienda na muna kayo. Anong gusto mong flavor, Uncle Erneng? Plain or yung may chocolate? Wala pala kayong choice kasi iniwan ko yung plain. Yung chocolate lang dinala ko kasi masarap talaga, guys. Ayan sa'yo. Ay, muntikan pang nalaglag. Ayan din sa'yo, Adamson University. At sa iyo din, na nagbigay sa akin ng ubod. Balik na lang kayo dito kapag kulang, ha? Tatlo lang pala kayo nagtatrabaho dito. Ay, si Uncle Ali pa pala, ayan. Ewan ko kung kasama din to sa mga trabahante o tumatambay lang dito. Ako na rin pala nagtimpla ng mga kape nila. Kasi masarap ako magtimpla ng kape, lalo na kapag 3-in-1 na yung gamit ko. So, iwan ko na kayo dyan, ha? Kasi marami pa akong pakakainin sa baba. May mga nag-aantay na doon. Lapit na po dito yung mga may gusto ng binatog. 10 pesos lang, isang baso. Ayan, para kay Axel. Ba't andito na naman si Uncle Ali? Uulit pa kayo. Tapos para kay Auntie Marate. Para naman to kay Enyang, our special guest for today's vlog. Tapos kay Uncle Kit. Puro chocolate flavor na lahat nung nilalagay ko. Di ko na nagamit yung plain. Alam nyo, kahit matagal at nakakapagod lutuin, natuwa naman ako sa resulta. Kasi nagustuhan nila. Marami pa ngang kumain dyan eh. Di ko lang nabidyohan kasi nga may ginawa na ako sa taas. Tapos nung pagbaba ko ubos na rin. Kaya di na ako nakaulit kumain. Buti nga tinikman ko na agad kanina pagkaluto. Yun lamang po. Please follow me for more. Deserve ko naman siguro, no? Maraming salamat sa panonood. Muli ito po ang inyong Lonely Pill Oliver Castro na nagsasabing, yes to toxicity, let's make people and happy.